Nakita mo na niya, Mr. Maravillas, yung latest result ng Boses ng Bayan RPMD survey, yung tinakang comprehensive survey sa performance ng mga government officials. Nakita ko na po. Yan po. Mga kababayan, most effective cabinet officials of Marcos administration based on RP Mission and Development Foundation Incorporated RPMD survey. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Po sa top 5 si Inday. Ha? Diyan yun yung Mr. Maravillas. Pumasok man lang si Inday kahit sa top 10. Wala din sa top 10 po. Tinignan ko. Maging sa top 12, mga kababayan, ang top 12 po si Enrique Manalo ng DFA. Iba ka niya, Mr. Maravillas, nakapasok man lang si Inday sa top 20. Wala din po. Tinignan ko kung nasaan si Inday. Wala yung pagmumukha ni Inday. Ang top 20 po, si Yolo Loizaga ng DNR. Inasaan na niya, Mr. Maravillas, si Inday. Wala sa top 5, wala sa top 10, wala sa top 20. Baka niya, Mr. Maravillas, top 25 man lang si Inday. Yan ang alamin natin kung nakapasok man lang si Inday, mga kababayan, sa top 25. Ikaw yan, Mr. Maravillas. Magalit na naman yung mga pro-China. Lagi man pong galit yung mga pro-China. Pinaglihi sila, mga kababayan, sa sama ng loob dahil sa pagkawala ng confidential funds. Tinanggal ng Congress. Nakalata, mga kababayan, yung Congress. Kaya kanya, Mr. Maravillas, laging napagsasabihan na bayaran ng Palasyo Malacanang. Sabi ko nga, mga kababayan, sa post ko. Ito yung post ko, mga kababayan. Ngayon lang, bayaran daw ako. Sabi ko, last year, nagkasakit ako at na-ICU. Di nga ako humingi ng tulong sa Malacanang at di rin nagpa-GCash. O, diba? Kung ako po ay makipera, mga kababayan, yung nahalata ninyo 2 years ago, tapos lumala, mga kababayan, yung nahalata ninyong nangayayat ako, ay, sabi ko nga sa inyo, ang daming nagbi-message sa akin. Siyempre, mga kaibigan natin, yung mga viewers natin from other countries, nahalata po akong nangangayayat. Umitim nga po ako. I-review ninyo yung mga videos ko last year. Nagkwento ba ako sa inyo na ako ay nagkasakit? Sige lang yung trabaho ko, pero malala yung sakit ko. Kaya nga na-ICU po ako. Siguro mga 3 days ako sa ICU. Then habang nagre-recover po ako, mga kababayan, nagkakagamutan, alatang-alata yung sakit ko, mga kababayan, sa itsura ko mismo, pati yung boses ko. Di ba lagi akong paos? Kaya nga po, hindi ako mag-live. Kasi madali nun ako mapagod, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, mga kababayan, nung ako magkasakit ng malala, kung ako po ay magpapabayad at swapang ako sa kwarta, pwede ko nang gamitin yung sakit ko po para makapag-fundraising. Pwede akong humingi ng tulong sa Palasyo Malacanang po. Labas-masok kami ni Macy sa Palasyo. Pero ang tanong, ginawa ko ba? Ay, tanong ninyo sa Palasyo Malacanang.
sa Presidential Communications Office or kahit kanino na kilala ninyo kung humingi po si Mr. Dante Maravillas ng pera, ng tulong, kahit sa PCSO, yung Philippine Charity Sweepstakes Office, nung nasa mainstream nga ako, nakakahingi ako dyan ng tulong para doon sa mga pumupunta sa aming istasyon po, na mga mahihirap, na tutulungan through my program. Kasi may contact pa ako sa PCSO. Matagal ng panahon, nakakahingi ako dyan ng 30,000, 50,000 nung panahon para pantulong po. Ay, you just present yung mga medical abstract, yung iniingi nila. Automatic po, kasi from mainstream media ko po. So, pwede kong gawin, mga kababayan, pero hindi ko ginawa. Hindi rin po ako nagpa-GCash. Hindi ko pinaalam po sa inyo na mga viewers ko. Pwede ba ako mag-fundraising? Gamitin, mga kababayan, yung aking sakit para magkakwarta. I can raise, millions. Hindi nga ako nag-fundraising, mga kababayan, noon. Naalala ninyo, yung may nangyaring flooding dito because na tinamaan kami ng bagyo. Nagpakain lang kami, mga kababayan, from my revenues. Tumulong doon sa mga nasalanta. Anong ginawa ng mga viewers ko? Tumulong din sila. Pinadaan sa amin. And I raised more than 700,000 pesos para pantulong po sa mga nasalanta. Hindi man pa ako nag-fundraising. So kayang-kaya ko po na mag-raise ng pondo na pang sarili ko kung gagawin ko po. May hiya po ako. Hindi man po makapal ang aking pagbumuka. Ang alam ko lang po, confirm, pangit lang po ako. Pero kahit po ako ay isang pangit, hindi po makapal ang aking pagmumuka para gamitin ko kung sino man sa inyo para mag-take advantage po sa inyo. Hindi ko po ginawa. Not even sa Palasyo Malacanang, mga kababayan, na kung iisipin po, justified. Tama? May sakit po ako, tumutulong ako sa gobyerno. Tama ba? May kaibigan po ako Assistant Secretary ng DILG, kanang kamay ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Yung nag-invite sa akin po doon sa Bagong Pilipinas launching, na in-invite ko din po dito sa launching ng aming Colossal Fitness Gym. So, pwede ba akong humingi ng tulong doon? Mga kababayan, direkta sa presidente, pwede. Kanang kamay yun ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos, nanay ni President Bongbong Marcos. Pero ang tanong, ginawa ko? Hindi. Itanong ninyo. Yung in-invite ko nga po siya rito, gusto siyang gumastos sa kanyang expenses. Sabi ko, wag po. Obligasyon namin po. Kasi pribadong establishment ito. So lahat ng expenses sa accommodation ni Assistant Secretary po ng DILG, di ko na i-mention kasi nakakaya naman. Pero alam niyo yung sumusubaybay sa amin, sa akin po. In-invite ko during the launching, mga kababayan, ng aming Colossal Fitness Gym. Pumunta siya rito. Lahat ng expenses sa accommodation po, sinagot po namin kasi it is our obligation. Alangan man ipasagot ko sa gobyerno o sa kanya personal, mga kababayan. Tama pa? Huwag naman niya, Mr. Maravillas, pansinin yung mga nag-aakos sa iyong bayaran kasi sasabihin ng mga taong yan kung ano yung gustong sabihin sa iyo kasi galit nga sa iyo. Nagalit sila, mga kababayan, sa atin kasi dati Duterte daw ako, pagkatapos bigla akong bumaliktad, DDS daw ako. Sabi ko po sa inyo, never po akong naging DDS, not even a Marcos loyalist. I am a journalist. Nung sinusuporta ko po, binoto ko po si Maudigs. Binoto ko po siya kasi napakasama yung mga ginagawa
ng previous administration, yung mga dilawan. Wala man pong ibang choice na pwedeng iboto tayo kundi si Mau Diggs. Sinupport ko siya for 5 years, mga kababayan. Tumama yung pandemonyo, naging diktador, gustong sabihin ninyo, isosupport ko pa ang isang nawala na sa tamang pag-iisip po. Pero never po ako nananawagan kay President Digong na aking ibinoto, never po akong nanawagan na mag-resign. Ganon po ako as a journalist kasi nire-respeto ko po yung mandato ng mga mamamayang Filipino. And besides, ibinoto ko po. So ang term ng isang presidente po, 6 years. So sabi ko, pipili na lang tayo ng kung sino ang karapat-dapat after his term expires. Pero kayo, na mga DDS, kumusta naman po kayo? At kumusta naman yung mga Duterte po? Hindi pa nga mag 2 years yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto nang ikudita. So, walang pagrespeto sa mandato and ka-unitin pa naman ng kanyang anak. O tingnan ninyo, yung mga DDS ko na yung mga gustong mangyari. Walang pagkakaiba, mga kababayan, sa mga dilawan. Mabrol ang gusto nila po. Yun ang hindi po maaari. Irespeto natin yung mandato ng mga mamamayang Pilipino. Si Inday, binoto ko. Ngayon, ayaw ko na sa kanya kasi hindi naman po sumusuporta sa ating administrasyon. Kontra na siya, na-appointee ng ating Pangulo as DepEd Secretary. Imbis magtrabaho ng maayos sa DepEd po kung ano-ano yung mga pinangingialaman. Pero never po akong mananawagan kay Inday na mag-resign as Vice President kasi binoto ko. Binoto ninyo. Tama? Ako po, ang panawagan ko kay Inday, kung may hiya pa siya na natitira at delikadesa, mag-resign siya as DepEd Secretary. Anyway, hindi man niya po nagagawa yung kanyang assignment mula sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ganon po tayo. Fair tayo, mga kababayan. Dahil hindi na ako sumusuporta sa mga Duterte, ang akusasyon agad sa atin, bayaran ako. Sa bagay, alam na alam namin dito sa Bicol, sabi ng mga matatanda, ang matinao, maginibo. Kung sa Tagalog po, ang mainakusa ay siyang may gawa. Gawain niya kasi. Gawain niya siguro. Kaya yung mga gawain ninyo, ibinabato ninyo sa akin. Hindi man ako niyan affected po. Kaya tinatawanan ko na lang. Kaya sabi ko, bayaran daw ako. Last year nagkasakit ako at na-ICU. Di nga ako mingi ng tulong sa Malacanang at di rin ako nag-pajikas. O ngayon, yung mga hinahangaan ninyo na mga vloggers, na mga DDS, kumusta naman? Hindi ba sila nangihingi sa kanilang mga patron? Hindi ba sila nagpapabayad sa kanilang mga patron? Wala ba silang mga sponsors na mga politiko? Hindi ba sila nagpapajikas ng nagpapajikas? Tingnan ninyo po. Kung hindi jikas, pakape. Sila yung hingi ng hingi. But anyway, yan po man lang ang gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kasi baka maniwala kayo dito sa mga bashers ko. Pero hindi man po ako affected. Sanay na ako na inaakusa ng inaakusa. At sa Bible po, normal siya po, mga kababayan. And this end times, perilous time shall come. Ang kasama doon, mga kababayan, yung mga false accusers. Ang dali-dali ng mga tao ngayon, mag-akusa ng mag-akusa. Di ba? Tingnan ninyo yung ginagawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Inaakusa ng inaakusa kung ano-ano ang akusasyon. Pero hindi na pinapansin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero Mr. Maravillas, ang gusto naming malaman kung bakit ba wala si Inday doon sa may best performance government officials, best performing government officials based sa survey ng RTMD.
Mamaya, mga kababayan, ibigay ko sa inyo ang full story. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies. And bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Ito yung sinasabi ko na in-invite ko na Assistant Secretary ng DILG, si Asek Bet De Leon. Ayan. Yan po. Ito yung Vice Governor ng Albay. Ito Regional Director ng NEDA. Ayan. So, kaibigan namin po, kanang kamay siya ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos, anak siya ng General De Leon. Pwede akong humingi ng tulong sa kanya. Best friend ko po. Pero hindi ako humingi ng tulong ni pinarating sa kanya na may sakit ako. At nang pumunta siya rito, mga kababayan, kasi in-invite ko po siya, hindi ko siya pinagastos. Gusto niyang magasto ng sarili niya. Pero sinabi ko, ma'am, ako yung may obligasyon kasi invited kita rito. Lahat ng expenses mo, sagot namin. Hotel, accommodation, yung sa aeroplano. Lahat po. Kasi ganun dapat, pag ikaw yung nag-invite, ba't bibigyan ko siya ng obligasyon na gumastos para sa akin, para sa aming negosyo? Pribado yun eh. Siguro kung ako po, government official, kapitan ako sa barangay or mayor ako dito, in-invite ko siya, pwede niyang i-charge yun sa government fund. Kasi official function. Yan, private activity po namin. Ganun po ako. Hindi pa ninyo kasi ako kilala masyado. Kaya ang kala ninyo, lahat ng vloggers, bayaran. Iba man po yung pagkatao ko sa mga ibang vloggers po. Igon dyan sa Manila nga po, yung mga invitations namin sa Palasyo Malacanang, lahat kami nagagastos for hotels, aeroplano. Minsan more than 1 week kami dyan, 8 days sa Manila. Lahat gastos namin ni Mrs. Hindi kami nagpapasyolder ng aming expenses. Alam niyo, we just enjoy kasi medyo matanda na kami. Habang malakas pa kami, we just enjoy na mag-travel. Tama po? Yung ma-invite tayo sa Palasyo Malacanang, that is an added value. And it is an honor. Lalo pa na tayo po nangampanya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Magkapagpa-picture-picture man lang po, ayos na. Masaya na po kami doon. Pero magpabayad kami. Ang tanong ko sa inyo, magkano? Tingin ninyo. May mga nag-accuse sa amin, ang monthly niya ni Mr. Maravillas, 30,000 or 50,000. Payat, pag ganon, kulang pa yung pang-shopping ni Mrs. Pag pumunta sa Manila si Mrs., kulang pa yan. Ito po, mga kababayan. Hindi pa pala tayo tapos sa commercial natin para may panggastos naman tayo, pambili ng bugas. Lagi naman pong matao sa amin, sa gym namin. Kami po may legit kaming negosyo. Ito naman po yung mga bago naming gym equipment. Nagbabayad kami po ng buwis. Nagkakatulong tayo sa gobyerno. Ito naman po, may treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, mga kababayan, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa paninigas ng mga
kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, ang application nito. Anti-aging po siya. Hindi man po siya pampapugi. sabi ng mga bosses ko, nagtitinda daw ako ng pampapugi, hindi man ako maging pugi. Kailan ko ba claim na nang gumamit ako nito, pumugi ako? Sabi ko, anti-aging ito. You're putting words into my mouth. Fake news kayo eh. Never ko po claim na ito ay pampaganda, pampapugi. Ito po, pampabata, anti-aging. Kaya nga po, sabi ko, yung mga kaklase ko po, minsan, sinasabihan ako kung bakit daw ako parang hindi tumanda. What? Sabi ko, may magic na. Reverse aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Pero yung itsura, hindi man po ako nagme-makeup. Never. What you see is what you get. Ilamos lang po tayo, mga kababayan. Tama? Ito naman po, yung mga cancer patients, hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. So tayo po, naghanap buhay tayo ng legal. Hindi tayo sanay sa hingi-hingi o magpabayad. Tayo po ay, kumbaga magbayad kayo, you buy my products. Di ba? Kasi negosyo, normal yon. Kasi pag hindi na tayo maghanap buhay, di ano pa man. Maging pulubi tayo niyan. Kahit po ako retired na, ang ayaw kong umasa sa mga anak ko, tumutulong pa rin tayo sa paghanap buhay. Isabi sa Bible, ang ayaw magtrabaho, huwag kakain. Magbana tayo ng buto. Yung iba minamasama, ito na po yung hanap buhay ko. This is advertising. The first time na ako ma-empleyo, magkatrabaho, sa radyo na po ako. And radio is advertising. Without advertising, without all these commercial ads, hindi, wala. Saan ko ang pagsweldo? That is the business of radio and television po. Para niya, Mr. Maravillas, na napahaba mo yung paliwanag mo. Kailangan nating gawin kasi, tumitindi yung mga paninira. Isa na dyan yung mga DDA sa paninira po. Minsan may mga nauuto pa rin sila. Ito na, mga kababayan. Cabinet officials, Boses ng Bayan Survey. Job Performance Ratings, March 18, 2024. March 18 to 24 pala. 2024. Wala po si Inday dito. Kahit sa top 20 po, wala. Nagtataka ko kung bakit. Wala man na niya, Mr. Maravillas, na performance talaga, zero. Kasi no comment. Yan sabi dito po sa balita. Marcos Administration top performing cabinet officials, sabi sa RPMD. Pinakang comprehensive siya kasi po 10,000 respondents yung tinanong. The nationwide job performance evaluation for the first quarter of 2024, Boses ng Bayan conducted within the Marcos administration by RP Mission and Development Foundation, RPMD, was a comprehensive endeavor engaging 10,000 respondents in meticulously conducted face-to-face interviews. These participants were charged with evaluating the overall effectiveness of cabinet officials in the respective roles. So ito po yung pinaka-comprehensive. Kumbaga yung SWS, yung Pulse Asia, yung Okta Research, ano pa nga. May iba pa na kung ano-ano mga bagong survey firm. Ang respondents po nila, mga 1,200 lang. So napakaliit na percentage mga kababayan. Pero po ito, mas comprehensive siya kasi 10,000. So malamang sa malamang, ito po ang mas credible
pag performance ang pinag-uusapan po, and this reflects, mga kababayan, yung nakikita natin, di ba? Hindi tayo nagtataka kung bakit top-notcher si yung DILG, si Abalos. Number 2 po, yung DSWD. Kasi yun naman talaga yung mga nagpe-perform ng maayos, mga kababayan, di ba? Talagang nagtatrabaho sila. Abalos, 91%. Performance rating. Ang trust rating niya, 93%. Si Rex Gatchalian, 89%. Ang performance rating. Trust rating siya, 91%. Question pa nga, mga kababayan, doon sa Senado, ni Senator Bongo. Pinagdududahan, mga kababayan, na ginagamit ni Gatchalian yung DSWD sa politika. Sinapalpal po ni Rex Gatchalian. Ngayon po, totoo ba ito na bawal po pabanggitin ang aking pangalan? Bakit bawal ako pumunta? Pera niyo ba yan? Pera ng taong bayan yan. Yan o. Sabi ni Bongo, nagiging selective kayo, Secretary. One more question. Hindi ba ito nagagamit sa politika ninyo? One question for the record. Are you running for Senator, Secretary Rex? Huwag ninyong gamitin itong opisina ninyo sa politika kung may plano kayo sa politika. Kita ninyo, mga kababayan, kasi daw ayaw ipabanggit yung kanyang pangalan. Ngayon, sinupalpal ni Gatchalian, mga kababayan, si Senator Bongo. Sabi ni Secretary Gatchalian, Senator, I'm not running for the Senate. In fact, I even wrote all the public polling firms to remove me from the list. Categorically, I'm not using the office for my politics, and I categorically state that I'm not running for any position this coming election. Basag na basag, mga kababayan, si Bongo. Bongo. So, sorry, naging naging bugok ay bongo. Bongo pala. So sabi rito, mga kababayan, the assessment highlighted commendable performances by several cabinet members, notably Secretary Benjamin Benhur Abalos Jr. of the Department of Interior and Local Government, who emerged as the top performer. Secretary Abalos responsible for initiatives to maintain peace, ensure public safety, and enhance local governance, earned an impressive 91% job performance rating alongside a robust 93% trust rating. Di ba, mga kababayan? Totoo naman po, nakikita natin kung paano magtrabaho po si DLG Secretary Abalos. Si Inday, nasa rally palagi. Wala po rito si Inday. Wala sa top 5, wala sa top 10, wala sa top 20. Baka niya top 25, Mr. Maravillas. Tingnan natin kung nandito. Following closely behind was Secretary Rex Gatchalian. The Department of Social Welfare and Development entrusted with strategies for social protection and poverty alleviation. Among marginalized groups, Secretary Gatchalian garnered an 89% job approval rating, complemented by a solid 91% trust rating. Pag tinignan mo po ang description ng bakit niya nakuha yung ganong kataas na ratings po, number 2 siya sa job performance, makikita naman po, visible siya lagi sa pagtulong, distribution ng mga tulong. Yun man talaga yung trabaho ng DSWD. Si Inday, kumusta naman sa DepEd pa? Ano na yung na-achieve ni Inday sa DepEd? Lahat siya turo sa undersecretary niya, assistant secretary, ni yung magpaliwanag tungkol sa matatag curriculum. Hindi magawa ni Inday. Securing the third position was Secretary Frasco Garcia ng DOT, who demonstrated unwavering dedication to advancing tourism for economic prosperity and societal well-being through collaboration with stakeholders from the public and private sector. Secretary Frasco Garcia achieved an 87% job satisfaction rating alongside
an 89% trust rating. Naka-recover na po yung yung DOT, di ba? Napaya yung DOT dahil doon sa yung pinagawang advertisement na Love the Philippines. Fiasco. Dumami mga kababayan. 2 million na yata yung tourist arrivals as of April. So very effective mga kababayan yung trabaho, yung pamamahala sa DOT ni Frasco. Sunod, yung DOJ Secretary si Remulla, who is responsible for upholding the rule of law, completed the roster of distinguished performers. Secretary Remulla earned 83% job satisfaction ratings and 85 trust rating. Sumunod na po, number 6 si Ricto, number 7 si Gibo, number 8 si Garafil ng PCO, number 8 pa rin, patas pala DOH, number 9 si Uy ng DICT. Tapos number 10 sina bunuan ng DPWH at Sulidom ng DOST. 11 si Medardo Guevara, OSG. Number 12 si Pascual ng DTI. Number 12 si Manalo ng DFA. Number 13 si Kakdak ng DMW, Migrant Workers. Number 14 si Na Bautista ng DOTR at si Lucas Bersamin, Executive Secretary. Number 15 si Nabalisaka ng NEDA at Dole si Laguesma. Number 16 si Acosar ng Housing. 17 si Lutilian ng DOE. 18 si Tio Laurel ng Agriculture. 19 si Estrella ng DAR. Number 20 si Yolo ng DNR. Wala pa niya Mr. Maravilla si Inday. Wala nga po eh. No comment, no performance. Hindi ba po? No comment kasi ng no comment. Doon sa dapat siya na mag-comment mga kababayan, no comment siya. Doon sa mga bagay na hindi dapat siya mag-comment, may comment. Yung sa presyo ng mga bilihin sa DTI at Department of Agriculture, may comment siya. Sa criminalities, drugs, sa DILG yun at PDEA, may comment siya. Sa problema sa insurgency at tawag dito, terrorism, trabaho ng Armed Forces, trabaho ng Department of National Defense, may comment siya. Tama ba? Kay Pacquiao. Kaso ni Pacquiao, may comment siya. Trabaho yun ng DOJ. Kay Remulla yun. As Vice President, kailangan malaman ng taong bayan kasi may intensyon siya na tumakbo for President. Yung issue sa West Philippine Sea, no comment. Doon pwede siyang mag-comment, mga kababayan. At dapat talaga siya na mag-comment para alam ng tao ano ang kanyang posisyon sa issue ng West Philippine Sea. No comment. Zero performance. Ngayon, sabi ni Dr. Paul Martinez, a Global Affairs Analyst and Executive Director of RPMD, strongly advocates for the evaluation of cabinet secretaries through nationwide public opinion surveys. He underscores the critical role these surveys play in ensuring public accountability by providing a platform for citizens to express their approval or concerns directly. This process, he argues, holds government officials accountable, not only to the President but also to the broader public, thereby enhancing transparency in governance and building trust among citizens. Makikita niya, Mr. Maravillas, wala talaga yung pangalan ni Inday. Iwan ko nga po. Ang last po, before kong binasa ito, ang last po, si Loy Saga. Conrado Estrella, environment. Yeah, wala na. Nothing follows. Hanggang 20, baka dito sa unahan, nandun ang
Tingnan na, ubusin natin mga kababayan para makita natin kung nabanggit ba o baka nasa dulo. Tulad ng performance mga kababayan ng ating mga mag-aaral sa DepEd, nasa dulo. Nasa last. Yung sa PISA. Kaya Mr. Maravillas, nagagalit sa iyo mga DDS kasi salita ka ng salita ng totoo. Sanay sila po sa kasinungalingan. Gustong-gusto nila marinig yung kasinungalingan na si Inday laging tap. What? Malamang funded ng Beijing po yon ng mga surveys, kaya ganon. Sabi rito, Dr. Martinez highlights that these surveys serve as essential feedback mechanism, identifying both achievements and areas needing improvement. This feedback is instrumental in helping cabinet secretaries align their initiatives more closely with the public's needs. He also points out that involving citizens in such evaluations fosters democratic engagement, leading to a more informed and active electorate. Walang ganyan pong paliwanag yung Pulse Asia, yung Okta, yung tawag dito, SWS. Hindi ganyan po magpaliwanag kung paano nila sinurvey, in-evaluate yung ating mga kandidato, yung ating mga officials. Basta sila palabas lang ng palabas ng mga results. Number 1 na niya siya, number 1 si Inday, number 2 niya si Tulfo. What? Ganon lang sila mga kababayan. Mind conditioning po. Ayan na. WR numero 1 survey. Ganon lang sila. Mind conditioning. Plus na panganap buhay lang ito, mga kababayan. Ano niya ibig sabihin, Mr. Maravillas, ng hanap buhay? Alam niyo na kung sino mag-tuition. Tuition din na anya kayo para makasama kayo dito sa mga nasa survey na mga potential na manalo. Ganon po. Moreover, Dr. Martinez contends that these surveys establish non-partisan, objective benchmarks for assessing the performance of cabinet members. Such benchmarks can stimulate healthy competition among officials, aiming to higher public approval ratings in driving more efficient governmental operations. Ultimately, Dr. Martinez views public opinion surveys as vital tools for aligning government actions with the public's expectations and requirements, ensuring governance truly reflects the will and needs of the people. Di ba mga kababayan, napakaganda ng basihan sa pagsasurvey ng RPMD. So ito, malapit ito sa katotohanan. Walang manipulation, mga kababayan. Kung ano yung result, makikita ninyo sa actual performance na ginagawa ng mga officials ng Marcos administration. Kaya yung iba, huwag na kayong magtaka. Hindi po credible yung mga surveys. Baliktad po. Kaya takang-taka yung mga tao. Bakit laging number 1 si Inday? Wala mang ginagawa. No comment nga. Basta lang siya ginusto ng mga mamamayang Filipino na susunod na Pangulo na wala man pong ginagawang maayos sa kanyang departamento, nag-iisang departamento. Nasabi rito, the Boses ng Bayan survey conducted by RP Mission and Development Foundation Incorporated was carried out across various cities in every region from March 18 to 24, 2024. It engaged a broad demographic of 10,000 adult participants, randomly selected from an extensive database of 67.75 million registered voters.
The selection process ensured a representative sample with regional counts proportionally aligned with official voter population statistics. The survey's findings are presented with a margin of error of plus or minus 1%. So napakaliit yung margin of error. Any confidence level of 95%, offering reliable insights into the national mood regarding the government's performance. Sara Duterte is evaluated independently in her roles as Vice President and Secretary of the Department of Education. This assessment is separate from the evaluations conducted for cabinet officials and presidential advisors. Kaya naman pala iniwalay si Inday, mga kababayan. Bakit kaya iniwalay? So, yan po ang paliwanag. Sabi ko, wala si Inday. Hindi isinama dito. Hiwalay pala. So, we'll just wait. Ano ba yung performance ni Inday as Vice President and DepEd Secretary? Ano man ang base? Igawa niya, Mr. Maravillas, talagang binibit. Hindi ako nagbitin, yung RTMD. Journalist po ako eh. Binabasa ko lang sa inyo at ina-analyze ko lang, mga kababayan, based sa data na nakukuha natin. So we will wait kung ano ba ang performance ni Inday. Mayroon din siguro. Tama? Yan man lang muna, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.